sa umagang ito, Panginoon. Lord, tunay nga maliwanag na ang mga senyales, O Diyos, sa nagaganap sa buong mundo that you are returning, O God. Malapit na ang pagbabalik mo. At dalangin po namin, O Diyos, ang bawat isa ay tunay na handa, gising, Panginoon, nagbabantay, O Diyos, na tunay nga, Lord, hallelujah, dahil datnan mo kami naglilingkod, datnan mo kami, O Diyos, na lumalakad sa iyong katwiran, sa kapangyarihan mo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Ama. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, dalangin ko po ang daily devotion na ito na magbukas sa amin ng katotohanan at tunay nga, O Diyos, makita namin ang dapat naming isagawa at ang mga bagay na dapat namin iwaksi. Tunay nga, Lord, turuan mo kami, Lord, na magpasakop sa kalooban mo, Ama, at baguhin mo kami araw-araw mula sa mga salita mo na aming naririnig at nababasa. Salamat po ng marami, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Palakpan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. We are now in the last part of the book of Ephesians. Grabe, no? Matatapos na tayo. Tunay nga na napapanahon ng ang mensaheng ito sa atin. Hindi lang sa atin, sa buong mundo. Kakagulat, no, ang balita na noong August 11, as an intel officer, a high-ranking official of the United States, declared na pinagtanggol niya yung withdrawal ng US Army sa Afghanistan. Sabi niya, hindi babaksak ang Afghanistan at kung aatakihin man ito ng mga Taliban, aabutin ito ng 90 days or 3 months, sabi niya, ha? 3 months bago bumaksak, kung babaksak ang government ng Afghanistan without a real fight, no? At alam niyo po ba, after 5 days ng kanya sinabi, which is, eto na nga week na ito, nabalitaan natin, bumaksak ang buong bayan, bansa ng Afghanistan sa kamay muli ng Taliban. So nakakalungkot, mga kapatid, sabi nga natin, ano nangyari ito? That within months, days, ay biglang bumaksak ang isang gobyerno, pinagmamalaki na Amerika, yung kanilang almost $40 billion na training and technology, yung kanilang pagsasanay at paghahanda sa Afghanistan Army para tumayo sa sarili nilang paa. Kakalungkot, no? Na bigla hindi naramdaman o hindi nakita ang galing, ang kapangyarihan ng teknolohiya at ng training ng USA sa Afghanistan. So, bigla hong bumaksak ito. At ngayon, hawak na muli ng Taliban. Bakit maraming taon biglang nagkagulo at biglang gustong umalis? First time natin nakita na talagang hinaharang nila mga eroplano para lamang isakay sila at makalabas ng bansang Afghanistan. We have seen 2 people na nalaglag mula sa eroplano, no? Na akala nila makakakapit sila. Sabi nga parang yung darating ng Panginoon, yun yung araw ng Panginoon. Ito lang nakakalungkot, pag dumating na ang Panginoon, pag nag-rapture na, ano yung rapture? Ito yung kukunin na ni Lord ang kanyang mga anak, ang kanyang mga matuwid, ang kanyang mga tapat na alipin, alagad. Hallelujah. Nasabi nga, may 2 naglalakad at ang isa ay kukunin, biglang mawawala. No, tayo ay sa huling tunog ng trumpeta, sabi ng Thessalonica, no, sa huling tunog ng trumpeta ay kanyang kukunin, no? At tunay nga, pagdating ng oras, tayo magkikita-kita. Lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga niligtas ng Diyos, doon tayo magkikita, hindi sa ilang-ilang, kundi doon sa alapaap. Masasalubong natin ang Panginoon sa kanyang karangyaan, sa kanyang tunay na kaluwalhatian. Amen po ba? At pagdating niyan, mga kapatid, tunay nga, nakalulungkot at nakatatakot ang magaganap sa mundong ito. Sapagkat ang mga tao na ginamit ni Lord para magdala ng pag-asa ng mabuting balita ng kaligtasan ay wala na sa mundong ito.
So sabi nga, magkakaroon ng tagtuyot, no? Taggutom ng salita ng Diyos. Maghanap at man sila at maghanap. Hindi na nila ito maintindihan at wala na rin mangangaral sa mga huling araw. Praise God for this, no? Ibig sabihin, magugulat na lang tayo na tayo'y sama-sama na for eternity to eternity. Amen? Kayo ba'y natatakot o nagagalak? Nagagalak ako sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Pwedeng ilagay nyo sa inyong comment section, nagagalak ako sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ilagay nyo nga po, I am excited. No? Sabi nga natin, I am very excited, happy, joyful for the return of Jesus Christ. Malapit nang dumating ang Panginoon. Bakit po maraming tao ang biglang gusto na makaalis doon? We expect, brothers and sisters, in prayer, we expect na tayo po'y lagi manalangin. Dahil ang Taliban po ay napaalis sa Afghanistan, no? Sa tinatawag nating coalition na pinangunahan ng Amerika. They have been fighting this Taliban for 20 years. 20 years. At nakalulungkot, ito po ang ikalawang pagkatalo ng bansang Amerika sa larangan ng digmaan. Number 1, yung pagkatalo niya sa Vietnam War. And number 2, hindi nila aminin na talo sila. Pero nakita natin what happened for the 20 years of intervention, friendship, and alliance ng Amerika sa Afghanistan. In just second, they were abandoned. They were left behind. No? Nakakalungkot. But sabi nga natin, we cannot rely. Sabi nga ng banal na kasulatan, mas mabuti pang magtiwala sa Diyos kesa sa tao. Ngayon mga kapatid, balikan natin ang aklat ng Efeso ay nahati sa 3 bahagi, no? So nakita natin ito yung pinaka-summary outline niya. Unang-una, Ephesians chapter 1 up to 3. Ito'y tumutukoy sa ating identity, my identity, your identity in Christ. Chapter 4 hanggang chapter 6 verse 14, tumutukoy ito sa ating pamumuhay bilang mga taong naliwanagan. Sabi nga natin, walk worthy of the calling, live out the gospel in our lifestyle, no, sa ating buhay, no, pamumuhay. And then itong huling bahagi ay tutukoy naman sa tinatawag nating standing firm in face of any spiritual opposition. Nagulat ang Afghanistan. Marami po, even ang ating mga kababayan na ipit doon. Yung mga OFW doon. Lahat po sila ay evacuate. And our government opened its door for Afghan refugees. Mga kapatid, may nakita ko nag-react sa FB, sabi, pwede ba, lutasin niyo muna yung problema ng Pilipinas bago kayo magdagdag. Kakalungkot. Ang mga taong ito na walang inisip kundi sa sarili nila. No? Di nila na-realize ang hirap at panganib na bunga ng kaguluhan sa Afghanistan. Maraming bata, ang kawawa po talaga dito, mga babae, sapagkat mababa ang pagtingin ng mga Taliban sa mga kababaihan. Okay? So tuloy po natin ang ating pag-aaral. Kaya sabi nga natin, para hindi tayo mabigla, magulat na lang tayo. Bigla, mayroong problema. Bigla, may pagsubok. Bigla, mayroong sakit. Bigla, na-infected na ng COVID-19. Bigla, nawalan ng bahay. Bigla, nawalan ng trabaho. So kapatid, ang sabi ng Ephesians chapter 6, verse 10, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Pagkatapos pag-usapan natin ang mga dapat nating ikilos bilang mga taong naliwanagan, bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, mamuhay tayo
at maging matibay tayo sa pamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng Kanyang kapangyarihan. 40 billion saan napunta kaya yung 40 billion dollars na yan na ginamit for the development and training ng army ng Afghanistan. Sabi nga ho ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya po, saan po napunta yun? Sa graft and corruption. Alam niyo po, ang Afghanistan ay lugar ng mga matatapang. I don't know, bakit biglang ganito? May mga warlords yan. Pero hindi natin nakita. So hindi masyadong madugo dahil hindi ho binibigyan ng access ang media sa buong Afghanistan. So ibig sabihin, sa panahon ito, sa mga susunod na araw, expect bloodshed. Gaganti at gaganti ang mga Taliban sa mga tao. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, ang unang ginawa nila doon, pagdating nila sa capital city ng Afghanistan, no? Kinumpis nila lahat ng mga baril ng mga sibilyan. Kaya nagulat na lang. So disarm na ang mga tao doon. Ang meron na lamang armas ay ang mga Taliban. Pastor, bakit nire-relate mo yan? Kapatid, ito po ang nagaganap ngayon. Walang ginawa ang kaaway. Sabi ng John 10:10. John 10:10, for the thief, ang magnanakaw, cometh to steal, to kill, and destroy. So walang ginagawa ang diablo kundi nakawan tayo. Nakawan ng kaligayahan, kalayaan. And then, patayin at wasakin. No? Tandaan niyo po yan. Prepare for battle. Know the enemy. Lahat po ng anak ng Diyos, gagawan ng paraan ng kaaway para malinlang, mapasuko. Yan po ang gawa ng diablo. Hindi niya lang target ang Afghanistan. Alam nyo, dahil sa nangyaring ito, asahan nyo muling lalakas sa loob ng mga ISIS. Muling lalakas sa loob ng mga Abu Sayyaf, ng mga mauti, ng mga terrorist, ang Boko Haram sa Nigeria, at marami pang bansa. Dito rin natin nakita kung ano mangyayari sa mga allied o kakampi ng Amerika. Kung paano nila inabandon mag-isa ang Afghanistan. Asahan mo mga kapatid, ang Pilipinas na ito, pagdating ng gulon sa West Philippine Sea, wala hong ibang magtatanggol sa bayang ito, kundi tayong mga Pilipino rin. Do not expect American blood to shed on this country. No? Tandaan niyo po yan. That is the reality. Kaya yung mga naniniwala sa Amerika, kapatid, now look. This is not the first time. This is the second time. First, they abandoned Vietnam. Yung Saigon, the fall of Saigon. And now, the fall of Kabul, Afghanistan. No? Kaya sabi nga, sasabihin nila, makikialam sila, lalaban sila. But no. Sabi nga ni Biden, no? So, hindi siya nagsisisi sapagkat di niya nahayaan na dumanak ang dugo ng mga Amerikano sa dayuhang bansa. This is not their fight. Okay? So that is the truth. So if it is not the fight of America for us, so siguro panahon na tayo ay lumaban na. Handa na ba tayo sa laban? Huwag tayong umasa sa iba. Umasa tayo sa Diyos. Ephesians 6:11, isuot nyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Ulitin ko, isuot nyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan nyo ang mga lalang ng diablo. Verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang na mamayani sa salibutan ito. Ito ang mga hukmong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Sino ang ating masasalubong? Unang-una ang ating kalaban na hindi tao, not flesh and blood. But, sabi nga natin, tinatawag nating principality, rulers, rulers of darkness. No? Sila yung kumikilos sa panahon ito.
ng tinatawag nating kasamaan. Ito ang unang laban na ito ay sa high places, sa alapaap, no? Tunay nga mga kapatid, do not expect kapitbahay mo kalaban mo. No, ang kalaban mo ay ang kaaway, ang masasamang espiritu. We are talking about principalities, rulers of darkness. No? Ito yung mga spiritual wickedness in the high places. We are facing an organized enemy. Isang seryoso, organisado, nagkakaisang kaaway. Sabi nga ng banal na kasulatan, sabi nga ng Panginoon, a kingdom that is divided against itself will fall. Pero ang pinakpakahulugan dito ni Pablo at ng Panginoon Kristo, that this kingdom of the enemy is united and organized. Kaya kapatid, sabi nga, lagi tayong ready. Okay? Paano ba kumikilos ang kaaway? Paano niya tayo inaatake? No? Una-una, wala siyang ibang aatakihin, kundi ang mga Kristiyano. Ikaw at ako. Sabihin mo nga, ilagay mo nga dyan sa comment section, mga kapatid. Pakilagay nga po dyan sa comment section, humanda ka sa pakikibaka. Humanda ka sa pakikibaka o humanda ka sa digmaang espiritual, be prepared. Be watchful. No, be vigilant. Okay, humanda tayo mga kapatid. Gising mga kapatid. No? Okay? Ano ibig sabihin nito? Itong mga pamamaraan ng kaaway, unang-una, deception. Deception. Tulog ka lang. Pinagpe-pray ka naman ni pastor eh. Tulog ka na lang. Huwag ka na makinig ng word of God. Hindi mo kailangan yan. Wala kang problema. Yan. We call that deception. Huwag ka magbukas ng Bible. Huwag kang manalangin. Huwag kang sumamba sa Panginoon. Sayang lang oras mo. Maglaro ka na lang ng mga games, mobile games. No? Kahit 3 oras, 4 na oras, okay lang. No? We call this deception. Hello? Milyon katao, Kristiyano, na deceive ng kaaway. Yung 12 nga na alagad ng Panginoon na deceive ng kaaway, nakatulog habang nagpe-pray ang Panginoon. Hallelujah. Ano ibig sabihin itong paano tayo inaatake ng kaaway through deception, panlilinlang? 2 Corinthians, ikalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Gising kapatid, basahin natin ng mabuti. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Mga kapatid, ang sabi dito, ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang di nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kita niyo po mga kapatid, kakalungkot, no? The reason why people still do not know Jesus because they were blinded by the enemy. Hello? Sabi rin dito, 2 Corinthians 11 verse 14, no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. No? So, maging ang kaaway ay nag-disguise, nagbalat kayo. Kaya mga kapatid, hallelujah, ang dami pong na-deceive ng kaaway. Ang dami po ang nalinlang ng dyablo. So, you read the Bible, di mo naman in-apply. Nag-pray ka, di ka naman nag-submit. No? Di ka naman nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Instead of submission, hiningi mo yung gusto mo sa paraang gusto mo at sa kagustuhan mo. Kaya nga mga kapatid, marami pong nalilinlang ng mga anak ng Diyos. Kaya po ang Afghanistan, tinulugan ng mga leader, ng mga government officials, wala pang, sabi nga, grabe naman ang pagka-dissolve ng government of Afghanistan. No? Nang halos walang bloodshed, no? Talagang sinuko nila, nagtago sila. Okay. Kalawa, how the enemy attack us
Unang-una yung deception niya, panlilin lang niya sa iyo, "Uy, pinarurusahan ka na ng Diyos kasi ang sama-sama mo. Kaya ka nagkasakit kasi matigas ang ulo mo. Kaya kaya ka may problema kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos." No? So, yung mga deception na yan ng kaaway, hindi ganyan ang laman ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi nga natin, "My people are destroyed because of lack of knowledge." Okay? Ang ikalawang pamamaraan ng kaaway para tayo ay atakihin is through accusation. No? Yung masira yung ating composition, yung ating pagkatao, mawalan tayo ng tiwala sa sarili natin sa Diyos, at tunay nga yung magtingnan natin ang ating sarili bilang biggest loser of failure. Accusation, sabi ng Revelation 12:10, "And I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come. For the accuser, the devil, the accuser of our brothers, has been thrown down, who accuses them day and night before our God." Yan po yung nakita natin sa Book of Job, na walang ginawa ang dyablo, kundi hanapan tayo ng butas ng kamalian. No, hinihingi niya lagi. Ninanakawan niya tayo sa pamagitan ng kasalanan. Kaya kapatid, sa oras na ito, that is one trick of the devil. No, sirain niya ang ating pagkatao at sabihin niya, masama ka, bad ka, wala born again ka, di ka naman sumusunod, di ka naman nagbago, andyan pa rin ang bisyo mo. Kapatid, that is what we call accusation, upang hindi na tayo lumapit sa Diyos. Mga kapatid, never forget, we are being attacked by the enemy. Number one, no? Deception, panlilin lang. And number two, accusation. Kaya sabi, kapatid, prepare for battle. First, know the enemy. Now, what is the battle plan? Ito, sabi ng banal na kasulatan, Ephesians 6:13, "Kaya't isuot nyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo." Ang sabi dito, isuot nyo ang baluting bigay ng Diyos, hindi yung kung saan galing. Hello? Amen po ba? Handa ka na ba? Isuot mo na ang complete armor, ang baluti ng ating Diyos. Sabi ng English version, "Therefore put on the full armor of God." Kompleto yan dapat, kompleto. "So that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand." Okay? So yan po ang sabi ng Ephesians 6:13. No, para maging matatag tayo at mapagwagyan natin ang lahat ng atake ng kaaway. So put on the complete armor of God. What are these armor? No? Itong mga armor nito, number one, yung tinatawag nating the belt of truth. No, yung sinturon. At sa sinturon na yan, siyempre, alam nyo kung ano nakakabit dyan, andyan yung mga weapon. No? Meron pa tayong tinatawag na breastplate of righteousness. No? It guards our heart, yung mga vital organs ng ating katawan. Yung belt of truth na nag-hold ng tinatawag nating weapon natin, which is the sword of the Spirit. Next, number 3, the shoes of readiness, no, yung sandals of the gospel. Alam niyo po, ito po ay merong mga spike, tinik-tinik sa ilalim para hindi ka maibaksak o maitulak ng kaaway. Kaya nga kapatid, do not give in to the devil. Do not allow the devil to set his foothold in your families. Huwag mong hayaan na atakihin niya ang iyong asawa, ang iyong relationship, ang iyong mga anak, ang iyong buong pamilya. So be ready for the shoes or sandals of readiness to share the gospel of Jesus Christ. Shield of faith, yung tinatawag nating shield, no, yung panangga ng yung laban sa mga palaso ng kaaway, no? And then sabi nga natin, meron pa yung tinatawag nating helmet of salvation at yung sword of the Spirit. Dapat ito kompleto.
Dapat ito taglay-taglay natin. And all these things, sabi nga, faith by cometh, no? The helmet of salvation through the gospel, the sword of the Spirit, no? Which is the word of God, the breastplate of righteousness, yung ating pagiging matuwid sa harap ng Diyos, that is already a protection. And then yung tinatawag nating sandals of readiness to share the gospel. At syempre, sabi nga natin, the shield of faith. These are the complete armor of God. Meron ka ba nito? Kompleto ba ito? Kapatid, hindi pwedeng mawala ang isa. This is an armor. Sabi nga natin, hindi para sa defense. No? This is offensive, mga kapatid. Sabi nga natin sa paglusob, no, sa pakikibaka upang mapagwagyan natin ang kaaway. Okay? These are the armor we needed to win the war. Sabi nga, to wage war against the enemy, to overcome the enemy, completely to defeat the enemy. In Jesus' name. Ephesians 6:14, kaya't maging handa kayo, gawin niyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin niyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyak na palaso ng masama. Isuot niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Nakakalungkot mga kapatid, kahapon nakita ko sa press conference na umiyak yung isang reporter na tinatanong niya ang Secretary General ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, na kung saan ano ang plano nila sa mga kababaihan na naiwan doon sa Afghanistan. Sana daw magkaroon ng maayos na treaty, no? Kasunduan na talagang merong nilagdaan, sapagkat alam po natin ang ginagawa sa mga kababaihan noon. Hindi pinag-aaral yan, hindi pinalalabas ng bahay yan, balot na balot yan. So talaga sa pagbalik ng Taliban sa Afghanistan, nawalan ng kalayaan ang mga Afghan people. Nakakalungkot, but that is true. No? Muli na naman sila mabubuhay sa terrorism. No? Kaya nga ho ito, inatake ng Amerika ay dahil doon sa naganap na September 11 attack sa Amerika. Yung pagbaksak ng Twin Tower na kinamatay ng libu-libong mga Amerikano. So, ang Taliban ay isa sa mga trainer at tagapangalaga ng mga terorista, na mga tinatawag nating extremist, no? Tinitingnan sa tingin nila, sarili nila, sila yung mga mujahideen, mga holy warrior, but the truth is they are terrorists, they are killers. Kaya kapatid, sabi ng Ephesians 6:18, paano natin gagamitin ang armor, paano natin gagamitin ang buong baluti ng Diyos? Number 1, ang lahat ng ito gawin niyo sa pamagitan ng mga panalangit at pagsamo. Hindi ka maghahanap ng kaaway. Oy, mas mga espiritu, lumapit ka dito. No. Hindi mo na kaya palapitin yan. Gawin niyo sa pamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Number 2, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya sabi dito, lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ilang beses to? 1, 2, 3. Panalangin may pagsamo, panalangin sa patnubay ng Espiritu, at siyempre panalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Huwag niyo lang pong isipin ang sarili niyo. Isipin niyo rin ang buong katawan ni Kristo, ang ating mga kapatid, ang ating pamilya espiritual. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Mga kapatid, in the next days, talagang isa sa mga gagantihan ng mga Taliban ay ang mga missionaries, sa mga Christians. Huwag niyo po isipan because Afghanistan lamang ang nasakop ng Taliban.
Meron pong influence ang Taliban sa Pakistan, and then meron din itong attempt na pasukin ang ibang bayan. Tandaan nyo, even Iraq, no, ay ganun din. So, merong impluensya ang mga Taliban dito. Lahat ng mga inatake dati ng mga ISIS. Okay? So, isa sa mga number one priority nila ay ang ubusin ng mga Christian missionaries, Christian believers. Nakakalungkot. Kaya sabi dito, manalangin tayo for these people. No? Sabi nga, may natanggap tayong message wherein a big numbers of Christians are scheduled to be executed. Hallelujah. Kaya paano mo lang hindi mo isipin na malapit na dumating si Lord if the attack is focused on the Christian people. Ephesians 6:19, ipanalangin din yung ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang ko maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Pray also for all the pastors, for all teachers and preachers of the gospel. Tandaan niyo po, panalangin niyo sila. Hindi po maging dahilan para matigil ang pagpapahayag. Pray also for me in the English version that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I declare it fearlessly as I should. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay mga preso, no? Bilanggo ni Kristo. Hindi bilanggo para alipinin, kundi bilanggo sa katotohanan na dapat ipahayag natin to sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako. Hallelujah. Kapatid, if this is not the desire of your heart, Kristiyano ka ba? Kung hindi itong iyong gawain, tatanungin kita, Kristiyano ka ba? Tandaan niyo po yan, mga kapatid, sapagkat ang mga bagay na ito ang gawain ng mga Kristiyano. Hello. Ephesians 6:20, dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kaya't ipanalangin niyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Mga kapatid, we need to wage war in the heavenlies. And we can do this through prayer. Be a prayer warrior of the Lord. Sabi nga ho na Ephesians 6:18. Hallelujah. Let's fight the good fight. Let's defeat the enemy in the air through our prayer of intercession. Ephesians 6:21, si Tikiko na mahal naming kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Ang sabi dito, kaya't sinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at lumakas ang inyong loob. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, huwag niyo lang po isipin yung inyong kakainin bukas. Huwag niyo po isipin yung kailangan niyo ngayon. Huwag niyo lang pong isipin yung pamilya niyo ngayon. Isipin niyo rin ang mga kapatiran natin. Isipin niyo rin ang kalagayang espiritual, ang kanilang paglilingkod. Kaya sabi dito, knowing the welfare of each other brings blessing. So, anong dapat natin gawin? Pray more fervently. Pag-pray ang inyong mga pastor, pag-pray ang mga leaders, mga teachers, rejoice more earnestly. Maggalak tayo sa gitna ng pagsubok. Comfort with more assurance. Patuloy natin palakasin ng loob ng bawat isa. Encourage more. And then rebuke with caring love. And sabi nga natin, hindi tayo nakikialam o nakikisaw-saw sa kasalanan, no? At dapat nagkakaisa tayo sa ating pagmamahalan at nagkakaisa tayo sa ating layunin, sa ating purpose in life. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, hallelujah, natapos din natin ang aklat ng Efeso. Tandaan niyo po, balikan natin. Unang bahagi, chapter 1 to 3, your identity in Christ, our spiritual blessings that we have received from the Lord. Ephesians chapter 4 to 6, sabi nga natin, living out the gospel, walking worthy of the calling
And then, ang huling bahagi, which is sabi natin, standing firm in the face of any spiritual opposition. It is happening now in the world. Be careful, be watchful, be vigilant, mga kapatid. Hallelujah. Kaya the final words of Paul in 23 and 24, number 1, ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ang pananampalataya ay ipagkaloob nawa ng Diyos Ama at ng Panginoong Kristo sa mga kapatid. Ano ito? Kapayapaan at ang pag-ibig, the love and the peace of God. Sabi dito, hallelujah, peace be to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. And verse 24, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Heso Kristo. Grace to all who love who love our Lord Jesus Christ with an undying love. Do you love the Lord? Do you love Jesus Christ? Bakit hindi mo ilagay sa iyong comment section, sa ating FB Live comment section, I love Jesus. Come on, people. I love Jesus. Amen. I love Jesus. Mga kapatid, yung nagaganap sa mundo, hindi nagaganap lang sa mundong yun. At sa atin, be careful. Sabi nga, dalahin ko, makita nyo ay hindi yung nakikita nyo physically, but I pray that you see everything according to the eyes of Jesus Christ. Sa paningin ng Panginoon. Ibig sabihin, sa gitna ng pagsubok, nakikita ni Lord ang tagumpay. Sa gitna ng sakit, nakikita ng Panginoon ang kagalingan. Sabi nga natin, sa gitna ng mga bundok ng problema, nakikita ng Diyos na ang mga bundok na ito ay mawawala sa ating daraanan. Kapatid, huwag kang mag-focus sa problema. Mag-focus ka sa kapangyarihan ng Diyos sa ating Panginoon. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po ba?